Alam mo ba na merong salita pala dati na hanggang ngayon, kinikerry nila yung salitang bayot? Oh. Oo. Yan, parang offensive siya sa mga panahon natin ngayon. Pero technically, may pinanggalingan. Oh. Yang salitang yan. Kaya alamin natin ang pinagmulan at kwento sa salitang ito sa kulturang Pinoy. Dito sa Share Mo To. Bayot. Isang salitang madalas nating madinig, lalo na sa Visayas at Mindanao. Minsan, biro, minsan, insulto, pero kadalasan, identity. So, saan nga ba talaga galing ang salitang bayot? The word bayot is most commonly used in the Bisaya or Cebuano-speaking regions. And for many years, it was used to describe a gay man, or more specifically, someone effeminate or soft in mannerisms. Pero alam niyo ba, may theory na ang salitang bayot ay nagmula pa sa salitang Sanskrit na bahiya, meaning outside or outsider. In other words, those who didn't follow the traditional male role were seen as outside the norm. Kumbaga, hindi pasok sa box ng pagiging lalaki. During the Spanish colonization, the Philippines was heavily influenced by Catholic beliefs, where masculinity was expected to be strong, dominant, and heterosexual. Kung ikaw ay hindi ganun, you were mocked, labeled, marginalized, at isa sa mga tawag sa'yo, bayot. Over time, bayot became a stereotype, usually associated with cross-dressing, feminine behavior, loud, flamboyant personalities, and sadly, comic relief roles sa media. But here's the twist. The word evolved. Today, bayot can mean different things depending on tone, intention, and context. Sa iba, term of endearment na. Sa iba, slur pa din, ginagamit sa, alam niyo na, pang-aasar. Pero, para sa ilan, badge of pride. The LGBTQ+ community has reclaimed the word in many ways, turning something once used to shame into something empowering. But reminder lang ha, not everyone is comfortable with the term. Kaya, importanteng tanungin mo yung sarili mo, may respeto ba ako sa pagkakagamit ko nito? Ako ba ang may karapatang magsabi nito? Bayot isn't just a word. It carries history, pain, strength, and pride. Let's learn it, respect it, and use our words not to mock, but to uplift. Alam mo ba, actually, ang word na bayot is a very strong word. Pre-colonial era. Oo, para sa mga babaylan. Yeah. Tapos ngayon nga, di ba sabi, bayot ka. Parang gano'n. Pero ngayon, yung mga ganyan, parang, uy, bakla, ano na? Di ba? Ganun Oo, na siya. nagiging word of endearment na siya. Pero may iba pa rin na gumagamit kasi sa kanya. Yun nga, sabi sa napanood natin, yung tone, yung pagkakagamit mo, kadepende kasi siya doon. Parang kunyari, tinawag kita, uy, bakla, kamusta ka na? That's word of endearment. I see. Pero pag sinabi ko, uy, bakla ko. Di ba? Oo. Di ba? Yun naman yung hindi na. Tapos may facial expression po, yung bakla. Kadiri. Di ba? Tapos nakaganyan pa, uy, bakla yan. Pero yung kilay niya, on flick. Oo, totoo yan. Diba? Pero may mga kilala akong kapag tinatawag ng bayot, they don't like it. Yes. Yeah, Kasi we they have don't to be like it. sensitive Yeah. sa paggamit natin ito. And we have to be really in terms with the history first and the reason why we use it before we use it. Hindi yung ginagamit mo lang siya. To insult someone. Yes, we do not insult people. Tandaan natin that words spread faster than actions. Kala ko than lights. Pero actions speak louder than words. Pero speak yon. Pero words, fire. I want you to burn. Bayot. Galing sa akin yun, kaya okay lang. So okay lang. Tandaan, pag hindi ka bekla, wala kang karapatan. Hindi eme lang. Hindi. Alam ko totoo. Pero pag mga bekla kasi, may karapatang gumamit ng ganyan. Kasi hindi na sila parang wala ng insult na Parang ano, kunyari parang, sabi ko, ay, ayoko ng mga bekla. Ang dirty.
Parang gano'n. Pero syempre, akin yun galing sa akin yun. At katatawanan siya. Pero hindi naman ibig sabihin ng lahat ng katatawanan, hindi sineseryoso. Dahil may mga bagay na kailangan din nating seryosohin, lalo na at very sensitive ang generation natin ngayon. We do not just speak of what we feel. We have to filter our words before we say it. We have to filter our actions before we do it. Hindi pwedeng ginawa mo lang siya dahil nafe-feel mo. Minsan, hindi lahat ng tao ang nag-a-adjust para sa'yo. Minsan, ikaw din, kailangan mo rin mag-adjust para sa ibang tao. Especially kapag ikaw ay nasa isang komunidad na lahat kayo nagtutulungan, nagtatrabaho ng pare-pareho. Ganon. Ganon ba yun? Atili. Ganon yun. Bekla! Ikaw ba may mga friends kang bekla? Marami akong friends na bekla. Bakit ako hindi mo ako friend? Uy, ako Sa bagay, straight ako. Hindi, pero iba kasi talaga. Even my mom, niwi-wish niya na, ala, sana nagbakla na lang yung kuya mo. Totoo ba? Yeah, kasi iba, ang mami ko love na love niya ang mga bakla. Sabi ko na nga ba, kailangan ko talagang kumain ng adobo sa bahay niyo eh. Oo. Na makikiago. Mother! Di ba lahat po, Mother, 5th year anniversary po ni RNG, baka nais niyo po kaming batiin or imbitahan sa inyong tahanan para po paglutuan ng masarap na adobo, igado, mechado. Uy. Yeah, baby. Oo, kasi ang pamilyang arkero ay masarap magluto. Ay, totoo po yan. Ay, salamat, Mother! Kiling mo na, hindi pa. Pero yung adobo mo, ay, galing yun man sa akin, hindi man galing sa kanya. Kaya hindi pwede. Akala mo, Anyway, mga ka-MB,